Sa simula ng pelikula, ipinakilala si Bong, isang batang chef na mahusay sa pagluluto. Siya ang pinakabatang chef sa Blue House, ang opisyal na tirahan ng Prime Minister ng South Korea. Isang gabi, may inihandang hapunan para sa Chinese ambassador. Maselan ito sa tinik ng isda, kaya inutusan si Bong na maghain ng fish dish na walang tinik. Agad siyang nagluto ng masarap na putahe at sinigurado ni Bong na wala itong tinik. Pagsapit ng gabi, inihain na ang pagkain sa ambassador. Pero sa hindi inaasahan, isang subo pa lang may nakita itong hook sa isda. Nalagay sa alanganin si Bong, biglang hinahanap siya ng mga gwardiya. Sa sumunod na eksena, dumating ang 2 pulis na nag-iimbestiga sa insidente. Kumatok sila sa bahay ni Bong. Sinubukan niyang tumakas sa bintana. Nahawakan siya ng pulis at sa kasama ang palad bumagsak siya sa swimming pool at tumama ang ulo sa ilalim. Sa hindi malaman na dahilan, lalo siyang lumubog at may babaeng lumangoy papalapit at hinalikan siya sa labi. Pagkagising ni Bong, nasa isang kakaibang kama siya at mas lalo pang kakaiba ang kwarto. Pakiramdam niya ay may mali, kaya agad siyang tumakbo papunta sa salamin. Laking gulat niya nang makita ang sarili. Isa na siyang babae. Napaisip siya sandali, pero inisip na panaginip lang ito dahil sa pagkahulog. Dahan-dahan siyang lumabas ng silid para alamin ang nangyayari. Sa labas, maraming babae na nakayuko at tinawag siyang Your Highness. Nagulat si Bong at dali-daling tumakbo palabas ng gusali, pero bigla niyang naramdaman ang lamig sa pagitan ng kanyang mga hita. Doon niya napagtantong wala na ang saging niya. Natakot siya at inakalang na sindikato siya at pinilit sa isang sex change operation. Habang tinitingnan niya ang paligid, napagtanto ni Bong na napunta siya sa nakaraan. Dahil sa pagkagulat, halos himatayin siya, kaya't ibinalik siya sa palasyo. Kinabukasan, nagising siya at ipinaliwanag ng kasambahay kung sino siya. Lumalabas na nasa panahon siya ng Joseon Dynasty, year 1851. Nasa katawan siya ni Kim So-young, isang maharlika. At mas nakakatakot, sa loob ng ilang araw, ikakasal si Kim sa hari at magiging reyna. Ang sabi, natagpuan ang katawan niya na nakalutang sa lawa matapos ang isang aksidente. Buti na lang at naiahon siya agad ng mga gwardya. Dahil dito, naisip ni Bong na maaaring nagkapalit sila ni Kim ng kaluluwa at ang tanging paraan para makabalik ay ang mahiwagang lawa. Hiniling ni Bong sa kasambahay na samahan siya pabalik sa lawa. Balak niyang tumalon para makabalik na sa kanyang tunay na panahon, pero hindi niya inaasahan ang nangyari. Imbes na sa tubig, sa putikan siya bumagsak. Napag-alaman niyang may utos pala ang dakilang reyna. Pinatuyo raw ang lawa magdamag para maiwasan ang anumang sakuna. Labis itong ikinadismaya ni Bong, pero naniniwala siyang may kinalaman pa rin ang tubig sa kanyang pagbabalik. Dahil dito, ginawa niya ang lahat, pati ang balde ng tubig na panlinis sa sahig. Sinubukan niyang isawsaw ang ulo roon. Ngunit kahit anong pilit niya, hindi siya makabalik. Dumating na ang araw ng kasal. Nagawa pa rin niyang may isa katuparan ng mga ritual sa tulong ng kanyang mga abay. Kinagabihan, bilang bagong reyna, iniimbitahan si Bong sa silid ng hari upang magsiping. Labis itong ikinagulat ni Bong, kaya't inalok niya ito ng alak sa pag-asang malalasing ito at makatulog. Sa kabutihang palad, nalunod nga sa tulog ang hari. Kinabukasan, nagising si Bong na may matinding sakit ng ulo. Inalok siya ng pagkain, ngunit nandidiri siya sa malabnaw na putahe. Nagpahatid siya ng mensahe sa royal chef. Magluto raw ito ng ramen. Hindi alam ng chef kung ano ang ramen, pero sinubukan pa rin niyang sundin ang mga tagubilin ni Bong. Ilang ulit siyang nagluto, pero hindi ito naging pasado kay Bong. Ang una, sobrang healthy. Ang sumunod naman ay walang lasa o di kaya'y sobra ang anghang. Hanggang sa mapikon na ang chef at sumuko na lang, sabay sabing, ikaw na lang ang magluto niyan. Naalala ni Bong ang kanyang kakayahan sa pagluluto, kaya siya na ang naghanda ng ramen. Pumasok siya sa kusina at agad kumuha ng kutsilyo. Nabahala ang kanyang alalay dahil mula pagkabata, hindi pa nakapagluto ang reyna. Kaya ang mga alalay ay inaasahang magkakagulo lang siya sa kusina. Ngunit laking gulat nila nang bigla siyang magsimulang maghiwa ng gulay ng mabilis at sobrang pulido. At sa huli, naluto niya ang isang perpektong ramen. Dinala ito ni Bong sa kanyang silid at kinain ito kasama ang kanyang alalay. Samantala, sa kusina, naiinggit ang royal chef sa husay ni Bong at sinabing baka maganda lang tingnan ng ramen, pero baka hindi naman masarap. Para patunayan ang hinala niya, tinikman niya ang natirang sabaw sa palayok. Ngunit pagkalasap pa lang niya, namangha siya sa sarap. Ito ay kakaiba, walang katulad.
at dahan-dahan na bitawan ang kanyang kutsara. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, biglang may naisip si Bong. Na-realize ng bagong reyna na kaya niyang mapasunod ang royal family gamit ang kanyang husay sa pagluluto. Pinatuyo ng Grand Queen ang lawa, kaya kung mapasaya niya ito sa pagkain, baka mapabalik ang tubig. Agad siyang bumalik sa kusina. Ngunit pinigilan siya ng royal chef at ayaw siyang payagang suriin ang pagkaing inihanda para sa Grand Queen. Nainis si Bong at hinamon ito sa isang cooking contest na pabilisan ng luto. Umatras muna ang royal chef pero nang tuksuhin ni Bong, napilitan siyang tanggapin ang hamon. Nang tumunog ang kampana, nagsimula ang labanan. Mabilis at marahas ang paghiwa ng chef pero mas mabilis ang kamay ni Bong. Madali niyang hiniwa ang pipino ng walang kahirap-hirap. Makalipas ang ilang minuto, natapos ni Bong ang putahe at siya ang unang tumunog ng kampana. Natalo ang royal chef kaya nainis ito at sinabing hindi sapat ang bilis. Ang tunay na sukatan ay ang lasa. Sumang-ayon si Bong at hiniling natikman ng Royal Cuisine Inspector ang parehong putahe. Namangha ang inspector sa niluto ni Bong at idineklarang siya ang panalo. Dahil dito, si Bong na ang namahala sa Royal Kitchen. Ginamit niya ang bagong posisyon para pag-aralan ang kinakain ng Grand Queen. Pihikan ito sa pagkain dahil pala sa pananakit ng ngipin. Kaya napagdesisyonan niyang magluto ng pagkain na malambot ang texture. Agad siyang nagtrabaho at nagsimulang magluto ng potato porridge. Una, nagbuhos si Bong ng gatas sa palayok at isinama ang mga sangkap. Habang tinitikman, idinagdag na rin niya ang patatas. Sabay hinalo ito. Pagkaluto, inayos at nilagyan pa ito ng bulaklak bilang dekorasyon. Masaya si Bong sa kinalabasan, kaya't siya na mismo ang naghatid nito sa dakilang reyna. Nagustuhan ng reyna ang lasa ng pagkain, ngunit malamig na raw ito pagdating. Nagkaroon ng buo-buong patatas sa porridge at naapektuhan ang timpla. Bukod pa rito, may tumapon pa raw na sabaw sa gilid ng plato. Labis ang pagkadismaya ni Bong at malungkot siyang bumalik sa palasyo. Nag-isip siya ng ibang paraan para maihatid ang pagkain sa reyna nang hindi ito lumalamig. May naisip siyang isang solusyon. Tinahin niya ang isang espesyal na tela at pinadala ito kasama ng instruction sa mga engineer ng kaharian. Sa tulong ng kanyang disenyo, nagtayo ang mga royal engineer ng isang espesyal na karwaheng panghatid ng pagkain na may insulation. Nagsimulang maghanda si Bong ng mga bagong putahe, mainit at masarap, at ipinahatid ito. Pagdating sa dakilang reyna, mainit pa rin ang pagkain. Kinain niya at walang natira. Bumalik ang mga engineer kay Bong, dala ang balitang tagumpay ang kanilang imbensyon. Pagkalipas ng ilang araw, nagdaos ang hari ng engrandeng handaan para sa mga panauhing mula sa buong bansa. Pero nagkasakit ang mga kusinero at kulang ang tauhan sa kusina ng palasyo. Nagpasya siya na tumulong. Palihim siyang lumabas at pumasok sa kusina. Doon niya nadiskubring kaunti lang ang sangkap. Hindi kasi naihatid ang mga kailangang bilhin para sa araw na yon. Napilitan si Bong na mag-isip ng malikhaing paraan. Sila ay naghanda ng isang simple, ngunit kakaibang putahe gamit ang patatas. Binalatan niya ang patatas, itinuhog sa stick, at pinirito hanggang sa maging malutong at malasa. Hindi natuwa ang mga bisita sa unang putahe. Umaasa silang mas elegante ang ihahain. Ngunit pagkalasap pa lang nila, kumislap ang kanilang mga mata sa tuwa habang humahanga sila sa kakaibang sarap ng pagkain. Pero sa ikalawang putahe ni Bong, wala makitang karne sa kusina. Kaya gumamit siya ng beans at gumawa ng veggie burger na may kamatis at relish. Natuwa si Bong at tinawag niya itong McDonaldo. Inspired ito sa modernong McDonald, tulad ng patatas, nagustuhan din agad nila ito. Tuwang-tuwa ang mga bisita sa malinamnam na luto. Sa huling putahe, gumawa si Bong ng klasikong jelly dessert na may twist. May mga espesyal na mensahe sa bawat jelly stick at tinawag niya itong fortune jelly dahil may kapalarang mababasa pagkatapos kumain. Aliw na aliw ang mga bisita sa jelly at sa pagbabasa ng kani-kanilang kapalaran. Kahit may aberya sa simula, naging matagumpay ang handaan salamat sa luto ni Bong. Namangha ang Grand Queen na dumalo rin sa handaan sa galing ni Bong at sinabi niyang pwede itong humiling. Walang alinlangan, hiniling ni Bong na muling mapuno ang lawa. Pumayag ang Grand Queen at inutusan ng mga tauhan na simulan ang paglalagay ng tubig. Pero dahil ikalabinsyam na siglo pa, wala pang makabagong gamit na pwedeng tumulong sa gawain. Kaya mano-manong kinarga ng mga tauhan ang tubig gamit ang mga balding kahoy. Napakabagal ng proseso dahil malayo ang balon sa lawa at pabalik-balik pa sila. Nainis si Bong at agad siyang nakaisip ng bagong paraan. Pinatayo niya ang bawat utusan sa isang lugar at ipinapasa na lang ang timba mula sa isa't isa.
Masaya ang mga tao sa sistema dahil mas madali at mabilis itong gawin. Nagpatuloy sila sa gawain at matiyagang tinapos ito habang si Bong ay nakabantay sa mahabang proseso. Lumipas ang ilang araw ngunit hindi pa rin napupuno ang lawa. Sa kabutihang palad, bumuhos ang malakas na ulan, dahan-dahang napuno ng tubig ang lawa. Tuwang-tuwa si Bong sa pag-ulan at nagsayaw siya sa gitna ng ulan. Makalipas ang ilang oras, napuno na ang lawa. Pumunta si Bong sa pampang at pinirmahan ang isang batong pananda. Pagkatapos, tumalon siya sa lawa at lumubog sa tubig, gaya ng ginawa niya sa simula ng pelikula. Nagising si Bong at laking gulat niya na nasa ospital na siya. Nakita niya ang isang pulis at nagtangkang tumakas, ngunit nagising ang pulis at nagsimula ang habulan. Pero may 2 pulis pang humarang sa kanya. Sa kagustuhang makatakas, tumalon siya mula sa mataas na platform at tumakbo sa kalsada. Dumiretso siya agad sa public library at naghanap ng history book. Doon niya nakita ang isang libro tungkol sa Joseon Dynasty at napangiti, alam niyang bahagi na siya ng kasaysayan. Ngunit biglang naputol ang alaala niya nang dumating ang mga pulis na humahabol sa kanya. Muling nagtangkang tumakas si Bong pero ipinaliwanag ng mga pulis na hindi siya aarestuhin. Nagbago na pala ang kasalukuyan dahil sa paglalakbay niya sa panahon ng Joseon. Hindi na siya hinahabol ng pulis. Bantay na sila ngayon para sa kanyang kaligtasan. Si Bong ay isa ng whistleblower na nagbunyag ng katiwalian ng isang mataas na opisyal. Agad siyang tumakbo sa computer at nagsaliksik sa internet para kumpirmahin ang sinabi nila. Maya-maya, nadiskubre niyang totoo ang lahat. Nagbago na nga ang kasaysayan at ang mundo ngayon. Nagtapos ang pelikula sa eksenang nakatayo si Bong sa kalsada habang nagiiwan ng mensahe na ang maliit na pagbabago sa nakaraan ay maaring magdala ng malaking pagbabago sa hinaharap.